Magandang oras mga ka-art lover. Ang ating tatalakayin ay tungkol sa sigbin, isang mythical creature sa Philippine folklore. At sikat na sikat ang sigbin sa lugar ng Visayas. Visayas to Mindanao, diyan nakikita ang mga sigbin. At parang wala yata ito sa Luzon. Walang gaanong kwento tungkol sa sigbin sa Luzon. Kaya ito'y local folklore ng Visayas at Mindanao. Okay, mayroon iba't ibang mga uh, description ang mga sigbin according sa mga nag-describe. Pero ang sigbin na nakita ko nung ako'y grade 3, elementary pa. Kasama ang aking nanay noon, dumaan kami sa beach na mayroong malalaking kahoy at malalaking bato. At doon nakapatong sa bato ang sigbin at pinaplagpag yung kanyang tainga, malalaking tainga. At nakatingin siya na nakatalikod. Nakatalikod siya. Yung kanyang ulo ay niyuyuko niya. At titingin siya ng patalikod. Ito ang hindi na-describe ng iba. Kasi hindi nila yan nakita. Kung ito man ay witch dog, or kung ito man ay pagmamayari ng mga engkanto, ay parang maniniwala na tayo niyan na galing sa ibang dimension ng hayop na ito. Kasi wala siyang katulad. Wala siyang sungay. Yung iba naman kasi nag-describe mayroong sungay. Para lang siyang mukhang kambing na bata pa na walang sungay. Mukhang aso din, may pagkaaso, pero yung nguso niya ay manipis, maliit, at yung tenga niya ay hanggang sa lupa. Kasi maiksi yung kanyang front legs maiksi, at yung sa likod niya ay malalaki. Kaya para siyang kangaroo na nandyan sa Australia na narito sa Pilipinas. Ang pagkakaiba nga lang nila ay maliit ito. Parang kambing na 1 month old. At malalaki ang tainga na parang haspapis. Yan. Yan ang pagkakita ko sa tinatawag na sigbin. At wala talaga siyang katulad na hayop na makikita natin na domestic na narito sa syudad, sa lungsod, sa baryo, sa sitio, sa barangay. Walang ganyang hayop. At makikita mo lang yan isang beses sa buhay mo kapag titira ka ng mga bundok. Noon, pero ngayon kahit titira ka ng bundok, wala nang nagkakita ng mga sigbin. Kaya siguro, totoo ang sinabi nila na ang sigbin ay pagmamayari ng mga engkanto. At nakalabas lamang ito sa kanilang haula. Kaya nakapasyal siya sa ating mga lugar. Pero minsan lang ito mga kalabas or mga kalaya ang mga sigbin na ito. Okay, ngayon ay merong mga viral videos na meron daw nahuling sigbin sa Surigao City. Dito sa lugar ko yan, kaya atin panoorin ang sigbin na ito. Tingnan nga natin. Narito ang video. Okay, ayan siya oh. Ginangat-ngat yung wire. Malakas ang ngipin. Pero hindi malaki ang tinga niya. Para siyang aso na wild. Pero yung kanyang mukha ay parang baboy. Para siyang bear, parang uso. Para siyang uso na walang balahibo. Uso nga siya, tingnan niyo yung kuko, ang haba. Uso siya na mayroong abnormality. Bihira lang ang mga uso na ganito. Tinatawag nila yan na sun bear. Yan ay native na mga uso dito sa Pilipinas at very endangered ang kanyang hayop. At hindi ito sigbin. Wala sa description niya na siya ay sigbin. Kaya mabuti isauli na lang ito sa ating wildlife conservation. Mga ka-art lover, maniwala kayo sa hindi, ako mismo ay nakakita ng sigbin noong ako'y elementary pa. Kasi ako yung nakatira sa lugar ng aking lola. At ang aking lola mismo ay nakakita din
at ganun din ang aking ina. Kaya ito ang description ng aming nakita, tatlo. Okay, ang sigbin, ayon sa nakita ko at nakita ng lola at mother ko, ay meron siyang medyo mahaba na paa sa likod. Ang behind legs niya ay mas ganito yan, mas malaki. Kaya ito siya ay nakayuko, nakaganyan. Kasi yung kanyang front legs ay maiksi. Maiksi ito. Para siyang kangaroo, Australian kangaroo, pero ang kakaiba sa kanya, dahil ang kanyang tainga ay napakalapad, malapad ang kanyang tainga. Parang haspapis ito, nakaganyan ang kanyang tainga, nakatabon sa muka, at ang muka niya ay parang maliit na kambing. Okay, parang pamaypay yung kanyang mga tenga. Ganyan, meron din siyang buntot na mahaba, ganyan. Parang nga siyang kangaroo, ang pagkakaiba nga lang ay malaki ang kanyang tainga. Ngayon, ang isa sa feature nito na hindi nasabi ng iba ay kapag titingin ito sa iyo ay nakatalikod. Ito yung kanyang paa, nakatalikod yan. At titingin siya sa iyo na ang kanyang ulo ay nakatingin patalikod. So titingnan kanya sa behind sa kanyang rear legs. Yan, nakatalikod yan, nakaganyan. Kaya nga tinatawag na sigbin. Kasi hindi siya titingin ng direktang nakaharap. Tatalikod siya. At yung kanyang ulo ay yuyuko. At titingin siya in between sa kanyang rear legs. Ito yan. Kaya kakaiba siya na hayop. At hindi natin siya makikita saan man dito sa ating komunidad. Kundi bigla lang yan lilitaw, lalo na kapag tag-ulan. Pag umuulan ng panahon, ang lilitaw siya na oras mga alas 6. Alas 6 siya nakita ko, ganun din na nakita ng mother ko na oras. So yan, ito ang tinatawag na witch dog. Witch dog, ibig sabihin, ang nagmamay-ari nito ay may kapangyarihan, mga witch dog. Ang iba rin naniniwala na ito'y aso ng mga engkanto. Meron ding naniniwala na ito'y aso ng mga aliens. Pero mas naniniwala ako na ito'y pagmamay-ari ng mga taong hindi natin nakikita sa forest. Katulad na lamang ng Bigfoot, Yeti, Sasquatch, yung mga ganyan. Pwedeng ito yung kanilang mga kasamang aso. Kasi nawawala siya bigla. Makita mo siya pag isang kisap mata mo lang, kapag kikisap ka, isang kisap mata ay mawawala sila. At malayo pa maririnig mo yung palagpag ng kanyang tainga. Yung parang pumapalagpag, parang may pulgas ang kanyang pinapalagpag niya ang kanyang tenga na malaki. So yan ang kanyang features ng sigbin. Hindi yan nasabi ng iba kasi hindi nila nakita talaga. Kaya inano ko to sa vlog ko, sinama ko itong sigbin para malaman ng iba na totoong merong ganitong creature na wala sa species ng animals na narito sa ating mundo. Ito ay parang fiction na animal, kung animal man ito o kung ano ito, basta kakaiba siya. Or kung siya man ay endangered species, hindi pa siya na-record. Kasi yung tainga niya talaga ay malaki, malapad, at nakatuwad siya. Kapag nakatingin sa iyo, nakatuwad. At maliit yung kanyang front legs, parang kangaroo nga tingnan, pero maliit siya sa kangaroo. Parang kambing lang siya, na yung kambing na 1 month old.
Alright, at itong sigbin naman na sinasabing nakuha or natagpuan sa Surigao City, marami ang nagsabi dito ng mga eksperto sa animals na ito'y isang lobo o isang bear or oso. Isang klaseng bear na tinatawag na sun bear. Itong nahuli. Kaya nga lang medyo manipis yung balahibo niya. Pero makikita naman sa kanyang mga kuko, sa kanyang claw, na siya talaga ay oso. At maliit na klaseng oso. Tinatawag na sun bear. Kaya mabuting isurrender na lamang ito sa kinakaukulan at ibalik natin sa gubat kung saan nahuli yan. Hanggang sa muli mga ka-art lover. Ako'y magpaalam na maraming salamat.